Ang paghahanap buhay ay paghahanap ng mas makahulugan, mas masaya, mas maunlad, mas ganap na buhay na tanging Diyos lamang ang makapupuno. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay fullness. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayong lahat, marami sa atin ang naghahanap buhay. Hinahanap ang buhay. Pero kapag sinabing hanap buhay, madalas ang iniisip natin trabaho, pagkakakitaan upang may pangtusto sa pamilya, may pangtusto sa sarili, lalong-lalo na doon sa mga may higit na pangangailangan sa buhay. Yung iba naman ay ang hanap buhay ay pagninegosyo. Kaya nga, mahalaga na tanungin natin at muling suriin yung sarili. Pag sinabing hanap buhay, ano ba yung hinahanap natin? Pag ba sinabi nating hanap buhay, ibig sabihin wala sa'yo yung buhay? O ano yung buhay na hinahanap? Siguro mas maganda sabihin natin na ang hinahanap natin ay mas ganap na buhay, mas masayang buhay, mas makahulugang buhay, o yung buhay na higit sa kalalagayan mo sa oras na ito. Naghahanap buhay tayo. Pero kapag sinabing buhay, hindi po ba ang taong buhay ay hindi lamang katawan, kundi merong kaluluwa? Kapag humiwalay na yung kaluluwa sa katawan, hindi na siya buhay. Siya isa ng bangkay. Ibig sabihin, ang buhay o ang buhay na tao ay merong katawan at may kaluluwa. Kaya dapat hindi lang puro pang katawan ang ating iniisip kapag tayo ay naghahanap buhay. Napakahalaga na nandoon yung kaluluwa. Yung kaluluwa natin, kinakailangang alagaan natin, busugin natin. Napakahalaga ng spiritual nourishment dahil ang ating kaluluwa ay spiritual soul. Ibig sabihin, ang bumubusog at pumupuno sa ating kaluluwa ay ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga sa buhay, mga kapatid, yung spiritual life. Hindi lang yung material, hindi lang yung physical life natin, kundi spiritual life. Kung nagtatrabaho ka para sa iyong pangangatawan, napakahalaga magtrabaho ka rin para sa iyong kaluluwa. At alam niyo po ba ang bumubusog sa ating kaluluwa?
dalawang mahalagang bagay. Una ay ang salita ng Diyos. Si Jesus mismo ang nagsabing, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang salita niya. Kaya napakahalaga na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga na tayo nagninilay sa salita ng Diyos. At napakahalaga na tayo ay nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pero hindi lang ang salita ng Diyos. Napakahalaga ng sinasabi ni Jesus sa gospel natin ngayon, na kainin natin ang kanyang laman, ang kanyang katawan, sapagkat maliban na kainin natin ang kanyang katawan, inumin ang kanyang dugo, ay hindi tayo magtatamo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga, at yan ay ang Eucharistia para sa ating mga Katoliko. Kumpleto ang ating pangailangang pangkaluluwa, ang salita ng Diyos at ang Eucharistia. Kaya nga ang Eucharistia ay isang bagay, isang regalo ng Diyos na wala sa iba. Tanging sa simbahang Katoliko lamang merong valid Eucharist. Sa ibang mga sekta, sa ibang mga relihiyon, meron sila. Pero subalit, ang kanilang turing dito ay simbolismo lamang. Pero yung real presence na sinasabi ng Panginoon, na yung pagkain kanyang ibibigay ay kanyang laman, at ang kanyang katawan, ang kanyang laman ay tunay na pagkain, at ang kanyang dugo ay tunay na inumin, na kung saan siya yung magbibigay buhay sa atin. At maliban na kainin natin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo sa Eucharistia, hindi tayo magkakamit ng buhay. Kaya nga mga kapatid, alam niyo ho, sana bigyang halaga ninyo ang pagsisimba, ang pakikinig sa salita ng Diyos, sa liturhiya ng salita, at ang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa liturhiya ng Eucharistia. Yung misa ay kumpleto na para sa ating kaligtasan. Kaya sana, alam niyo ho, bigyan niyo ng pagpapahalaga, bigyan niyo ng oras, bigyan niyo ng pansin. Huwag niyong sambahin ang inyong trabaho. Huwag niyong sambahin ang inyong negosyo. Find time, na makapagsimba at least linggo-linggo. Dahil sa misa, alam niyo po, tinatanggap natin hindi lang spiritual nourishment, kundi yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Dahil darating ang panahon, lilisanin ng ating kaluluwa ang ating katawan. Kaya nga napakahalaga na habang tayo nabubuhay, hanggang tayo may katawan at may kaluluwa, sa pamamagitan ng katawan natin, tanggapin ng ating kaluluwa ang katawan at dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng katawan natin na may tengang nakakarinig, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Itong katawang ito mahalaga kasi ito ang ginagamit ng Panginoon upang ang kanyang katawan at dugo ay ating tanggapin at mapakinabangan ng ating kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, sana ho, maging bahagi ng buhay natin ang Eucharistia. We are Eucharistic people. Kaya ito'y ipagpasalamat natin sa Diyos na tayo ay may pagkakataon na makapagsimba, makapakinig ng kanyang salita at tumanggap sa Eucharistia. Ito ang tunay na hanap buhay. Kung ikaw ay pumapasok sa trabaho araw-araw, sana naman pag araw ng linggo, at least araw ng linggo, magsimba at tumanggap ng Eucharistia. Pakinggan ang salita ng Diyos sa banal na misa. Ito ang tunay na hanap buhay. Hindi kumpleto ang trabaho mo, hindi kumpleto ang araw mo, hindi kumpleto ang biyaya mo. Kapag trabaho ka nga ng trabaho, negosyo ka nga ng negosyo, wala ka namang oras para sa Diyos. Wala ka namang oras para magsimba. Kulang. Mawawalan ng saysay ang lahat kung pinabayaan mo naman ang iyong kaluluwa. Aanhin mo ang mga kayamanan sa mundo. Aanhin mo ang pera. Aanhin mo lahat ng mga material blessings. Kung yung spiritual blessings naman, hindi mo pinahahalagahan. Kung wala ka namang oras para sa Diyos, tandaan mo, darating ang panahon, iiwanan natin ang katawang ito. Iiwanan natin ang mundong ito. Ang mahalaga, yung kaluluwa. Nakakalungkot kung yung kaluluwa natin, mapabayaan natin. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pagkain, bilang tinapay para sa buhay at ikabubuhay ng sanlibutan. Si Jesus ang tunay na buhay na dapat nating hinahanap. Siya yung hanap buhay natin. At sana natagpuan na natin siya. Kung hindi pa, hindi mo mapapahalagahan ang lahat. At magkakaroon ng halaga ang lahat sa buhay mo kapag natagpuan mo na ang tunay na buhay. Hanapin natin palagi si Jesus at siya ay naroroon sa salita at sa Eucharistia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos,
Salamat sa biyaya ng Eucharistia. Salamat sa iyong salita na ibinigay sa amin na iyong anak na si Jesus upang kaming lahat ay maligtas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.